Hindi ko alam na yung pinaka-normal naming araw, yun na pala yung huling araw na makakasama kita. Sabado nun, pagkatapos naming mag-breakfast, sabi ko sa'yo, parang lalagnatin ata ako, Han. Ang sama ng pakiramdam ko. And actually, hindi ulit ako pumasok ng Friday habang nasa Maynila siya sa NKTI para kumuha ng gamot. Hindi rin ako pumasok sa pwesto namin dahil parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Tapos sabi mo agad sa akin, huwag ka na munang pumasok ngayon. Magpahinga ka na lang muna. Ay ang nangyari, buong araw mo akong inalagaan. Habang nakahiga ako at nanonood ng Chinese drama na paborito ko dahil may tinatapos akong series. Ikaw naman, naglalaba, nagluluto ng pagkain natin. Inaayos mo lahat habang ako nagpapahinga. Hindi ko alam na yun na pala yung huling araw na maalagaan mo ako. Kinabukasan, April 19 ngayong taon, 2026. Yun lang yata yung araw na maaga kang nagising. Dahil saktong pagmulat ng mata ko, nakita kita agad sa bungad nakatayo sa kwarto. Ang saya-saya mo pa nga nun. Tapos ang sabi mo sa akin, oh, gising ka na, Han. Tapos sabi ko naman, ikaw bakit parang ngayon ka lang ata nagising ng maaga? Ngumiti ka lang tapos sabay sabi, oo, para magsimba tayo. Normal na araw lang dapat yun eh. Nag-prepare ako habang inaayos mo yung breakfast natin. Tapos, pagkatapos nating mag-breakfast, nagsimba tayo. Hinatid mo pa nga ako sa pwesto. Tinulungan mo pa akong mag-ayos doon. Tapos after, namili ka naman ng mga paninda mo sa store natin. Tapos, huling ginawa mo nung araw na yon is, binilhan mo ako ng lunch. So parang ordinaryong araw lang talaga. Walang kahit anong sign na huli na pala yun. Tapos, bago ka umalis, sabi mo, magpasahero ka na mamayang hapon, Han, ha? Kasi hindi kita masusundo. Tapos, nag-kiss tayo. 3 beses kasi kami mag-kiss ng asawa ko. 2 smack, tsaka isa na 6 seconds. Kasi sabi nila nakakapag-release daw yun ng happy hormones. So, everyday ginagawa talaga namin yun. Bago matulog, any time of the day. Tapos nag-I love you ka. Katulad ng normal na ginagawa natin araw-araw. Pero bago ka tuloy yung umalis, nagkatitigan pa tayo. Yung parang may gusto tayong sabihin sa isa't isa, pero pareho nating hindi masabi. Hindi ko alam na yun na pala yung huling tingin natin sa isa't isa. Mga mag-11 yun eh. Tapos, bandang 1 p.m., andun yung feeling na gustong-gusto ko nang umuwi. I-message sana kita na para sunduin ako, pero naalala ko yung sinabi mo na hindi mo ako masusundo. 2 p.m., grabe yung init, sobrang init noon. Kaya parang gustong-gusto ko talagang umuwi. Pero may mga tao pa kasi sa shop, kaya hindi ko magawang umuwi. Tapos 3:19 p.m., alas 3, tumawag si Papa. Hindi ko nasagot. Sunod agad na tumawag yung pamangkin namin. At ewan ko, during that time, bigla akong kinabahan. Kasi bakit biglang magkasunod yung tawag sa akin.
Sinagot ko, then sabi niya, "Tita, may nangyari po kay tito." Tapos, kinabahan ako, nanginig yung buong katawan ko. Tapos, ang iniisip ko noon sakaling natumba lang siya sa motor o kahit ano. Tapos, tinawagan ko agad siya sa messenger. Ang nasa isip ko lang noon, yun nga, baka natumba lang siya sa motor, baka na-aksidente ng motor. Pero may sumagot sa phone niya. Kumare namin. Umiiyak na yung boses. At yung mga sumunod niyang salita sa akin, yun yung sumira sa buong buhay ko. Hindi na raw magising yung asawa ko. Tapos during that time, hindi ko na alam yung gagawin ko eh. Nanginginig ako, kinakabahan ako, umiiyak na ako. Hindi ko alam kung isasara ko na ba yung pwesto ko. Kaya ang ginawa ko na lang, tumakbo na lang ako nun. Kasi grabe eh. Alam mo na yung nangyari. Dasal ako ng dasal na, "Lord, please, wag naman. Han, please, wag naman." Kasi, hindi ko talaga kakayanin sa ko. Hindi ko kaya. Tapos pinadala ko siya sa hospital. Tapos habang nag-aantay ako sa daan, inaantay ko sila. Nanginginig ako, umiiyak ako, nagmamaakaawa ako kay Lord. Ganun ako ng ganun. Hindi ko maintindihan. Tapos pagkakita ko sa'yo, pinulsuhan kita agad. Nag-CPR ako. Nakita ko yung lips niya, nangingitim na. Wala talaga eh. Alam mo yung pakiramdam na alam mong wala na. Pero ayaw mo pa rin tanggapin. Kasi umaasa ka na baka pwede pa. Kaya pagdating namin sa hospital, ginawa naman nila lahat. CPR, nag-inject ng epi, ECG, inambubag siya. As in, lahat ginawa na. Pero sabi ng doktor, pagdating pa lang kasi namin doon, dilated na daw yung pupils niya. Wala nang tibok yung puso mo. Tapos, paulit-ulit kong tinatanong. Paulit-ulit kong tinatanong. "Dok, wala na po ba talaga? Wala na po bang pwedeng gawin?" Hanggang sa umabot ng 5 injection na. Wala pa ring heartbeat. Tapos, dumating yung pinakamahirap na tanong na narinig ko sa buong buhay ko. "Ma'am, i-declare ko na po ba?" At doon ako tuluyang nadurog. Pero, kahit nadurog na ako, ayoko pa rin patigilin. Hanggang sa nakita ko yung dibdib mo, nangingitim na, namumula na, kaka-CPR. At dun ko naisip na, pagod ka na siguro, Han. Masakit na yun sa'yo. Kasi nangingitim na talaga siya. Kaya sabi ko, tama na po, huwag niyo na po siyang i-CPR. Kasi masakit na yan sa asawa ko. Pero yung ambubag, hindi ko pa rin kayang patigilin nun eh. Kasi umaasa pa rin ako na sakali lang na bigla siyang huminga at maging okay yung lahat. Mas habang andun yung asawa ko nakahiga, doon ko na-realize at napatunayan
na totoo pala talaga yun. Yung pag nasa ganung sitwasyon ka na, marirealize mong walang silbi yung pera. Kasi nung mga oras na yun, isa lang talaga yung dasal ko eh. Lord, kunin mo na lahat ng meron kami. Wag lang talaga yung asawa ko kasi hindi ko kaya. Mas kakayanin ko na mawala lahat. Wag lang yung partner ko. Kasi ako yun eh. Pinag-isa na kami eh. Pero minsan, kahit anong dasal natin, kahit anong kapit natin, darating talaga yung puntong kailangan mong tanggapin na pagod na yung taong mahal mo. Kaya ang huli kong ginawa, minahal kita kahit sobrang sakit sa pamamagitan ng pagpapaalam, Han. Kasi sabi ko talaga sa kanila nun, tama na po. Iuwi na lang namin siya. Nung umuwi kami dito sa bahay, inuwi namin siya dito sa bahay, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Kahit hindi na siya humihinga, kinikis-kis ko pa rin yung forehead niya. Natulog ako na nakadikit yung paa ko sa paa niya. Hanggang sa umaga na kukunin na siya, di pa rin talaga ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, Han, kung naririnig mo ako, kung kaya pa, baka naman pwedeng kausapin natin si Lord. Kausapin mo siya. At bumalik ka na sa akin. Pero ayun, wala tayong magagawa. Talagang kinuha na talaga siya. Kaya kahit sobrang masakit, kailangan talaga nating magpaalam.